Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Mga lesbo at mga kilalang mga men in uniform ay kumilos na. Isang malaking operasyon nang mahuli nila ang suspect na si Kuting ng Norte na tila kabado. Agad itong natakot at hindi alam ang gagawin. Sa takot, bigla itong napilitang umamin sa mga nagawa. Isa-isa na itong isinumbong ang lahat ng mga kasabwat sa kanilang mga operasyon. Hindi inaasahan ng mga kasamahan niya na ilalaglag sila ni Kuting. Ang mga lesbo ay nakinig ng mabuti habang ang Kuting na ito ay nagbibigay ng detalyadong impormasyon, nagsulat ng mga tala. Ang mga otoridad, mas pinatibay ang kaso laban sa buong grupo dahil sa kanyang pag-amin. Nakakuha ng sapat na ebidensya ang mga pulis. Ang mga operasyon ay naging matagumpay at marami ang natulungan sa pagbabasag ng mga kabalbala ni Kuting ng Norte at ang kanyang grupo. Ngunit dito natin makikita na pilit pa rin sinusuhulan ni Kuting ng Norte ang mga militar, mga men in uniform at mga kalesbuhan na talagang ginagampanan nga nila ang kanilang tungkulin. Kaya naman itong si Kuting ng Norte na ito ay talagang tila nagkabado at talagang hindi na alam ang kanyang gagawin. Kaya naman agad-agad nalinaglag niya ang kanyang mga kakampi at mga kasabwat sa mga kabalbalan niyang ginagawa sa bansang Pilipinas. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin niyo natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tandaan natin ha, nag-file po siya ng candidacy for mayor sa Davao. Oh. Hindi na ako babalik, wala na akong balik. Bigay ko na sa next generation. Nako, masakit to, masakit. Ha, parang hindi na tatakbo mayor. Pero wait, there's more. Oh, abangan natin. Ano? Ha? Sige, mamaya papaliwanag natin. Nila ng panahon to eh. Nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. Yeah, but you are running right now. Yan muna ha. So, there is a time for everything. Panahon niya nang mag-retire. Tapos na siya. Bahala na sila Baste, Pulong at Inday. Nako. Okay? Pero ito masasabi ko lang kay PRRD. Pakiusap PRRD, isa na lang. Isa na lang kasi kailangan ka po ng bansang Pilipinas. Okay? Mahal po natin si Tatay Digong. Kaya lang, pagka tiningnan mo ito, no? Isa na lang, tapos saka siya mag-retire. Kasi napaka-crucial po yung next 3 years. 2025, mag-i-eleksyon. So, 26, 27, 28. At alam naman natin, alam ng lahat, si BP Sara magiging presidente sa 2028. So, maaayos ang ating bansa. Ito lang, kailangan natin si PRRD. Bagamat hindi national election na kanyang tatakbuhin, ha? Mayor po ang kanyang finailan, but still, we need Tatay Digong. Lalong-lalo na ngayon, ang laki ng problema natin, nauubos na po ang pera ng taong bayan. Yung gold reserve nga, paubos na. Yung sinasabi ni Marcos na may binabanggit siya na, di ba yung flood control project? Wala na rin. Nauubos na, kinukulang na rin sa sila. Di ba? Ganyan po ang nangyayari sa bansang Pilipinas, PRRD. No? Pero syempre, at the other end, kailangan din nating respetuhin kung anong plano. Yun. Kung ano ang plano ni PRRD. Sige, tuluyan po natin. Mamaya yan. Time to be young, and a time to be old, a time to be active, and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay, pati tatay ko dyan sa cemetery kasi maingit ako sa kanila. Pagkina na sila eh. Hindi pa, because you're on mayor. Hindi na. Wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang... Ibig sabihin, pumakit ka man ngayon na mayor. Ayaw ko na. Kasi
Huwag mo akong pilitin. Pag naubos na patay ko yung mga hudapper. Tayo na. Patayin nyo na. Ay, gano, magagalit na naman sila. Hindi ibig ko sabihin. Sabi, di ba, huwag nyo akong pilitin maging mayor at patayin na naman yung hold-upper. Hindi kasi alam nyo, importante talaga na meron tayong Tatay Digong na ganito. Pag sinabing lilinisin ng Davao, linis ang Davao. Yun ang leader, yung iba puro salita eh. Kaya nga gustong-gusto ng taong bayan, gustong-gusto ng Pilipino ito si PRRD. Ang problema, umaayaw na. Pagod na rin eh. Diba? May magiging masaya dyan sa ano mo yun, sa payag mo yun. Oh, na ayaw mo na. Ayaw ko na tanong. Whoever, alam mo, leave it to God. May mga matutuwa dito. Diba? Nograles, sigurado. Marcos, nakaw. Kasi talagang tinik sa pangarap nila si PRRD, lalong-lalo na si PRRD, syempre si BP Sara andyan na rin. Pero alam nyo, si PRRD talaga malaking tinik sa kanila. Ang maganda nga lang, nitong si PRRD na ipasa niya ng maayos yung kanyang klaseng pamamalakad. Una, galit sa adik, galit sa mga makakaliwa, at galit sa korupsyon na ipasa niya sa mga anak niya. Ang ganda ng pagkaka-training niya, no? Pero tinik siya ang pinakatinik sa mga pangarap nila Martin, nila Marcos, at kung sino-sino pa dyan. No? Kaya maraming matutuwa, hindi na siya magme-mayor. Ibig sabihin, kahit wala siya sa national, tandaan nyo tong mabuti. They tried to take over Davao. Yung nilusob nila yung KOJC, hindi lang po yan para kay Pastor Kibuloy. Napakatanga naman kung ang talagang ipinunta lang nila doon ay si Pastor Kibuloy. Tinitest po nila hanggang saan ang power ng Duterte. Kasi alam nila parang ang kaharian ng Duterte ay ang Davao. Tinest nila yan dyan. Tiningnan nila kung gagalaw ang mga Duterte. So yung pagsugot nila dyan sa Davao, it's like taking over Davao. Hanggang saan sila? So kaya napaka-importante na andyan pa rin si PRRD. Mapansin nyo, di ba? Bakit nag-mayor si PRRD tapos vice mayor si Baste? Samantalang incumbent mayor si Baste at kaya. Higit pa sa kaya ni Baste mag-mayor dyan. Very effective. Pero nag-mayor si PRRD. Tapos vice pa. Super lakas nun. Super lakas. Tapos biglang, di ba? Meron ba kayong naaamoy? Biglang, ayaw na ni PRRD. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay parang-parang. Kung nasa palad nila, indayan nila, ni Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election, nasa palad nila. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap lang. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng migrant story sa Davao. At in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas o yung magpuprasan ka doon, you would not have ventured to a new frontier land called Mindanao. 1950, dito pa ako naghahunting ng adik. Likod ng cemetery na hanggang. So, binigyan kami ng Panginoon doon. Father was governor for 3 terms. Stayed to be a secretary of the cabinet in Marwa. Ako naman, wala na akong mahingi sa Diyos. Talagang wala na akong mahingi sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos, kung meron ka pang ibigay mo na sa iba, tapos pasalamat na. Hindi ako nakatikim ng talo. Ang tanong dyan, okay? Ang tanong, nag-file siya eh. So ano mangyayari? Nag-file siya bilang mayor, tatakbo siya bilang mayor ng Davao. Papaliwanag ni PRRD, hindi pa raw siya nakatikim ng talo. Nakatikim pa ako ng presidente.
nakatikim pa ako ng mga gandang babae. Mismo talaga si PRRD, sinilip pa. Parang Tatay Diggs, parang kilala ko yung sinilip mo. Ah, ah. Naging presidente pa siya, tapos nakatikim pa siya ng magandang babae. Sinilip pa kanya. Yeah. Hindi. Idol talaga to si PRRD. Sige, tuloy. So, what will happen now sa yung candidacy niyo? Yon ang tanong doon. Ha? Anong mangyayari doon sa candidacy niya? Anong mangyayari doon sa takbo niya, pagkandidato niya? Ako? Ayun. Ano ang mangyayari sa candidacy mo? Anong sagot ni PRRD? Ayoko na. Ang tanong, anong mangyayari? Ang sagot niya, ayoko na. Kasi ang ine-expect ine-expect ko, hindi, ang sagot ni PRRD, sasabihin ko, magbaback out na ako. Si Mayor Basti na lang ang tumakbo bilang mayor, di ba? Pero anong sagot niya? Ayoko na. Pero ito maganda. Kaabang-abang. Di ba? Lumabas tong balita na ganyan. At may mga blanco. Sabihin na lang natin. May mga question sa mga isipan ng taong bayan. Bakit niya nasasabi yan? Ito, bigyan ko po kayo ngayon. Pakita ko po sa inyo ito. Ito naman, nasabi niya ngayon lang. Talagang mapapaisip ka dito kay PRRD. Saglit ha. Lakihan natin. Ay, hindi. Ayan. Nilakihan ko lang ha, para mabasa natin maayos. Ayan. Sinabi ni PRRD, PRRD sa pulis, nilabas po ito ng pinakamagaling na mainstream media channel na SMNI. PRRD sa pulis at militar, you do not decide for us. Huwag kayong gumalaw dyan hanggat hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. Yun, medyo mabigat yun. Huwag kayong gumalaw. Ha? Kalma. Hanggat hindi ko kayo tinatawagan. No? Alam mo, kabaligtaran yan. Ito ay pagpapakita na si PRRD ay in command. Huwag kayong gumalaw. Ibig sabihin, siya pa rin ang may command. Sa madaling salita, malaki ang impluwensya ni PRRD sa mga pulis at sa mga militar until now. Huwag kayong gumalaw hanggat hindi ko kayo tinatawagan. It means, pag tinawagan kayo ni PRRD, now, eto na. Kailangan nyo nang gumalaw dahil meron ng pag-aabuso sa gobyernong ito. Napaka-importante nun. Kabaligtaran yan. Hindi niya pinapagalaw. Again, it means he is the leader. He is in command. Di ba? No. Tuloy tayo. Do not make your own decision. You do not decide for us in this country kasi hindi kayo elected ng tao. This is a democracy. Tayong democracy, ang talagang tutok natin yung leader na pinili ng tao. Alam mo, alam ng mga pulis yan. Alam ng mga militar yan. Diba? Alam nila yan na ang talagang gagalaw dyan ay yung mga elected officials like mayor, president, vice president, senators, specifically mayors. Kasi sila ay nasa executive department na nasa ground, na nasa syudad. May direct access doon sa kanilang binibilangang syudad or probinsya. Di ba? Okay. Bakit kailangan niyang sabihin? Ang tanong dyan, bakit kailangan sabihin ni PRRD yan? Again, ako i-connect ko ito dun sa pagsabi niya, with connection, dun sa sinabi niyang ayaw ko na sa politika. Yung sinabi niya na ayaw niya na, hindi na siya tatakbong mayor ng Davao. Again, ito sa tingin ko ay may connection din. Ito yung nagpapakita that he is flexing his muscle. Hindi na siya tatakbong mayor sa Davao, ayaw niya na. And yet, we know for sure, iboboto pa rin siya ng mga taga Davao. Tapos sinundan niya ng ganitong statement, huwag kayong gagalaw.
Ibig sabihin, meron tayong timing na inaantay. Ang tagal na niyang sinasabi, sa may sug pa lang, sinabi niya na yun. Okay? Binanggit niya ilang beses ang militar. Nung merong merong siege dito sa KOJC, nandoon kami. Minute namin si PRRD, kaming banateros. Ito ha. Huwag nyo na lang ikalat, sikreto, tayo-tayo lang naman. Minute namin si PRRD. So, siyempre nagsumbong kami. Grabe na nangyayari sa bansang Pilipinas. Ginawang hostage yung mga taga-KOJC para makuha nila si Pastor Kibuloy. Pinasok, nilapastangan ng reliyon. Ngayon nagsusumbong kami. Ngayon lang nangyari sa bansang Pilipinas yan. Bakit ganon? Sinaktan yung mga babae, mga kabataan. Illegal na yun. Meron bang ganong klaseng nag-serve ka ng warrant tapos hindi ka na umalis sa lugar? Nagsabi kami kay PRRD gano'n. Alam mo sagot ni PRRD? Antayin natin ang militar. Antayin natin ang militar. So hindi ko alam kung ang ibig niyang sabihin na yun gumalaw dapat ang militar o huwag kayong matakot kasi nasa likod natin ang militar, or huwag kayong matakot dahil hindi natutulog ang militar. May ganun Yan yung hindi natin malaman. Pero ngayon sinabi niya sa mga militar, huwag kayong gagalaw hanggat hindi ko kayo tinatawagan. Pag kinonect mo yan, at yung mga na-experience namin kay PRRD, mga kwentuhan namin at ang mga binanggit niya, malaking factor talaga ang militar. Sa katunayan, sinabi nga sa amin ni PRRD, dapat sana may tumakbong militar sa Senado, no? At that time kasi wala pang filing, no? Tapos tinanong niya kami, sino kayang pwede nating suportahang militar para tumakbo bilang senador, no? Hindi naman ata nagkatuloy-tuluyan na yun, but yun ang tanong niya sa amin, sa Banateros. Hindi ko po makakalimutan yun kasi sa harap ko siya nakaupo. Si PRRD, tapos si Banatbay, tapos ako, nasa harap niya, tapos si Boss Dada, si Master Judea. Ganun po yung arrangement namin, tsaka si Jay. Magkakatabi kami. So, nadinig ko yun. At hindi ako magkakamali ng pagkakadinig nun. Malakas ang pananalig niya sa mga militar. No? So, nung nalaman ko ito, again, nabuhayan ako ng dugo. Sabi ko, eto na. Eto na. Oo. Bagamat medyo baliktad, huwag kayong gagalaw hanggat di ko kayo tinatawagan. Pero may call out na. May parinig na. Na-mention na ni PRRD ang pulis at militar. Tapos hindi siya tatakbong mayor. We are in for a surprise kay Tatay Digong. Ako naniniwala ako dyan. Sa na-experience namin sa kanya, sa mga pananalita niya, now involved ang militar, ay magandang pangitain yan sa ating nakakakita na ng pang-aabuso ng mga nasa posisyon ngayon. Ang militar at pulis dapat sumunod dyan sa president. Itong pulis at militar na naka-assign dito sa syudad, sumunod kayo sa mayor. Ayan. Ang pulis at militar dapat sumunod dyan sa president. Kailangan niyang sabihin? Bakit niya sinabi? He is in command. Itong pulis at militar naka-assign dito sa syudad, sumunod kayo sa mayor. Police, you are called to maintain peace and order. And military, if there is trouble. Again, peace and order, mga pulis. Sana huwag kayong gamitin sa pagsugod sa kung saang reliyon. Sana huwag kayong gamitin sa pagsugod sa mga katedral o sa mga lugar na dasalan ng iba't ibang reliyon. No. Police, you are called to maintain peace and order. Kasi ako naniniwala yung ginawa nila sa Davao, wala pong peace at higit sa lahat, wala sa order. Sobra. Wala sa kaayusan. Saan ka nakakita sa buong Pilipinas nag-serve ng warrant, hindi na umalis? Ganun sila katindi. Ayan, binanggit kayo ni... And military, papasok lang kung may trouble. Yaan, paalala galing kay PRRD. Anong trabaho ng pulis? To maintain peace and order. Militar, pasok
pag may trouble. Militar, pasok pag may trouble. Militar, pasok pag may trouble.